Magandang umaga po sa lahat. Tayo po ay mag-devotion. Lord, kami po ay nandito ngayon magde-devotion. Naway Lord, buksan niyo ang aming puso na gawin namin ito ng bukas palad at buong puso para sa inyo na hindi napipilitan. Lord, gawin niyo po itong devotion na maging paraan na mas maging malapit kami sa inyo. Mas tumibay ang aming pananampalataya sa inyo. Basbasan at biyayaan niyo po ang lahat. And Lord, maintindihan po namin ito. Magawa namin ng buong puso at maisabuhay namin. Salamat po Panginoon. Pinapanalangin po namin ito sa ngalan ni Jesus. Amen. Halimbawa ng mga ibon. Sa Mateo chapter 6 verse 26, ang sinasabi, tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid, sapagkat hindi sila naghahasik, ni nag-aani, ni nagtitipon man sa mga kamalig. Gayon may pinapakain sila ng inyong Ama sa langit. Hindi ba kayo ay higit na mabuti kaysa sa kanila? Maraming ibon ang nakatira sa Hilagang Galilea, at malamang na lumilipad ang ilan habang nagtuturo si Jesus. Bilang isang bagay na aralin, tinawag ni Jesus ang pansin sa katotohanan na ang mga ibon ay walang masalimuot at kasangkot na proseso para sa pagkuha ng pagkain. Tulad ng bawat nilalang, tinatanggap ng mga ibon ang kanilang buhay mula sa Diyos at binibigyan niya sila ng saganang mapagkukunan ng pagkain at likas na hilig upang mahanap ang mga mapagkukunang iyon para sa kanilang sarili at sa kanilang mga supling. Tinanong ng Panginoon si Job, ayon sa Job chapter 38 verse 41, sino ang nagbibigay ng pagkain sa uwak? Kapag ang kanyang mga anak ay dumaing sa Diyos, sila ay gumagala dahil sa kakulangan ng pagkain. Ang malinaw na sagot ay ginawa ng Diyos. Kung ang Diyos ay napakaingat na maglaan para sa mga di makabuluhang nilalang gaya ng mga ibon, gaano pa kaya niyang pangangalagaan ang mga nilikha niya ayon sa kanyang sariling larawan at naging kanyang mga anak sa pamamagitan ng pananampalataya? Hindi ito nangangahulugan na si Jesus ay nagmumungkahi na ang mga ibon ay walang ginagawa upang pakainin ang kanilang sarili. Ngunit hindi sila kailanman nag-aalala tungkol sa kung saan manggagaling ang kanilang susunod na pagkain. Nag-iipon sila ng pagkain hanggang sa magkaroon sila ng sapat at pagkatapos ay pumunta sa anumang iba pang negosyo na maaaring mayroon sila hanggang sa oras para sa susunod na pagkain. Gamitin ang halimbawa ito ng buhay ng isang ibon na walang pag-aalala at gamitin ang parehong saloobin para sa iyong sarili. Kaya tanungin mo ang iyong sarili. Talagang nararapat na ulitin na ang mga ibon ay hindi nakaupo sa paligid na naghihintay na matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Ituon ang iyong mata sa isang bukas na bintana isang umaga at makikita mo kung gaano sila kasipag. Paano ito nakakatulong sa iyo na mas maunawaan ang mga salita ni Jesus? Sa anong paraan nadagdagan ng katamaran at iba pang kakulangan ng mabuting pagkatao ang iyong mga worry quotient? Tayo manalangin. Lord, tulungan niyo po kami na katulad ng ibon ay hindi nag-aalala, kundi gawin ang mga bagay na binigay niyo sa amin, yung mga probisyon na magtrabaho para magkaroon ng pangangailangan. At Lord, ulit, patawarin niyo kami kapag kami sobrang nag-aalala at hindi nagtitiwala sa inyong mga paraan. Naway Lord, palakasin niyo po ang aming mga damdamin na gawin kung ano ang tama para sa inyo at magpasalamat sa mga bagay na binibigay niyo po sa amin. Ulit Lord, tulungan niyo po yung bawat isa sa amin na hindi na mag-alala ng todo, kundi kami laging magtitiwala at mananampalataya sa inyo para hindi na kami maging stressed sa lahat ng mga bagay. Salamat Panginoon sa provision ninyo, and we pray all this in Jesus' name. Amen.
Ulit po, itong mga devotion na po na ito ay galing po sa gty.org. Ang nakalagay po doon ay English. Itinatranslate lang po natin sa Tagalog. Itong devotion na ginagamit natin ay galing po doon sa Life of Christ.